Mga kababayan, si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po para komentuhan po kayo dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. At tayo po'y mag-umpisa na, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong si Soto na tinatawag pong Wambol at tinatawag din daw pong Pepsi, mga kababayan. At dito po sa kanyang pagdideny dahil napakarami niya pong natanggap ding maleta. Hindi po ba? Hindi po bababa sa 5 o 5 maleta. Hindi pa siya nananalong senador, ay nagkamaleta na pala ang taong ito. At ito po'y tigas ng tangge. Bakit po? Baka daw po hanapin ng asawa, mga kababayan. Yun ang kanyang katwiran. Ito po, balikan po natin ang sinabi po ng ating mga soldiers o ito pong mga ex-marine po natin. Umpisa na po natin. Kaya naman pala, nawawala. Yung pong pag-deny po ni Senator Tito Soto na wala daw pong dineliver sa kanya na 5 maleta po ba? O 7 yung sa kanya. Wala daw pong dineliver. Paano po natin makakounter yung ano yun? And he jokingly said na baka hanapin sa akin ng asawa ko yan. Dininay po niya, wala pong maletang na i-deliver sa kanya. Kasama pa nga si Boss noon, ma'am, yung pagdala na. Pagdala ng maleta. Tsaka Ang buong maleta. team ng Team ni Boss. team ni Boss, nakita pumunta kami dyan sa Nakita niyo po mismo si Senate President Tito Soto na nag-receive or nandun sa area na yon? nandun sa area. Nandun sa area. But hindi siya mismo ang nag-receive. Ma'am, may mga tao sa doon. Siyempre, Pero nandun po siya. yung iniwan na namin doon, ma'am. Sa building niya po ito sa Baklaran Baclaran. po. Sa Baclaran. Yan po mga tambay. Yung pong pag-deny po ni Senator Tigas po ang deny ni Tito Soto. Mga kababayan, napakaraming maleta ang kanya pong natanggap. Grabe, no? Si Senate President, mga kababayan. Grabe, no? Lahat po sila, lahat. Kaya pala, abogadong-abogado ang labas niya sa mga magnanakaw na sangkot di umano. Lahat po halos ng investigasyon ay natutulog at hanggang ngayon wala pong napapanagot sa systematic at sa isang damukal na ninakaw sa pera ng bayan. Nilimas ang pera ng bayan na mahigit 3 taon, tahimik na tahimik po si Tito Soto. Mga kababayan. Kaya pala tahimik, ayon sa mga soldiers, maraming maleta. At mismo sila, nahandon si Tito Soto sa kanyang building sa may Baclaran at ni-receive ng kanyang mga tauhan. Kaya tahimik na tahimik po sila sa issue, hindi po ba, ng mga Marines? At talagang ginagamitan pa nila ng mathematics. Hindi po ba, mga kabayan? At siyempre, kasama rin yata sila doon sa chopper. Hindi po ba? Kasama po yata sila roon sa chopper. Ang tanong, kasama rin kaya sila sa nag-deliver sa Ilocos Norte? Nakita nyo po, talagang sindikato, no? Sindikato, systematic, ang mga walang ya, kay gagaling. Ngayon, nung sila na po ay nabisto at lumabas na po ang ating mga ex-marine, kanya-kanya na pong alibay. Kanya-kanya na pong palusot. Pati asawa na gagamit sa palusot. Baka daw hanapin sa kanya ng kanyang asawa yung 5 maleta na hindi bababa sa 7 maleta ayon sa ating mga Marines. Grabe, no? Napakahusay, napakalinis na politiko ni Tito Soto. Sa sobrang linis po ni Tito Soto, wala pong nakikitang grabing nakawan sa pera ng taong bayan. At never niya pong tinutukan at mapanagot ang naglimas. Inubos ang pera ng taong bayan na wala pong napala si Juan de la Cruz. Nakita niyo po, si Tito Soto, ang Senate President,
Ang may hawak ng Blue Ribbon Committee, ang kanyang kaibigan na si Pampilo Lacson. Nakita po natin ang kanila pong sarsuela umano na investigasyon. Hanggang kay Saldi ko lang. Hanggang ngayon, Marso na! Wala pa rin nangyayari sa sarsuela nilang investigasyon. Napako na po kay Saldi ko. Ayaw pong tumbukin ang tunay na magnanakaw yung pala. Kaya pala hindi sila makahuli at hindi po nila mapangalanan ang ulo na malaking isda at malaking buhaya. Ulo. Yung pala. May maleta rin pala sila. Kasama rin sa deliver. Kaya ngayon, nawala po ingay. Tahimik yata ngayon si Tito Sotto. Hindi ba kayo nagtataka? Tahimik. Nung lumabas po ang desisyon ng Korte Suprema, di ba, doon sa impeachment ng Vice President, kay ingay-ingay po. Gusto pa nga. Di ba? Gusto pang baguhin ang saligang batas. At ginawa pang tanga at mga bobo ang ating mga justices. At siya po ang pinakamatalino. Hindi po ba? Maingay! Kaliwat kanan ng batikos. Ang media po, itinututukan siya ng media. Nung sa panahon po ng issue ng impeachment na nirelease na po, dinesisyon na ng Korte Suprema. Panay po ang interview. Pero ngayon, nung pumutok na po ang issue na kasama siya sa maleta, wala na pong interview. Hindi na po siya laman ng balita. Hindi na po maingay. Hindi na po maangas. Tahimik na po si Tito Sotto. Tahimik na. Madalang na po magsalita sa issue po ng maleta, mga kababayan. Ang tanging nasabi lang po niya, dahil siya'y sangkot ayon sa mga soldiers at sa ating mga ex-marine, ang tanging lang pong nasabi niya, baka hanapin sa akin yan ng asawa ko. Hindi totoo yan, mga kababayan. Siyempre naman, hindi naman tangat bobo ang mga Pilipino. Hindi naman po gago ang mga Pilipino na maniniwala sa alibay mo. At meron bang umamin na magnanakaw? Walang aamin na magnanakaw. Hindi ba, Tito Sotto? Never. Hindi po ba? Aamin ka ba? Nakita ng mga Pilipino kung ano galawan mo. Nakita ng mga Pilipino yung systematic, inubos ang pera ng taong bayan, simot. Wala kayong aksyon sa korupsyon. Pinagtatakpan nyo, yan ang nakikita ng taong bayan. Ano isipin ng taong bayan? Maleta ang unang papasok sa isip namin. Maleta. Kaya, ang investigasyon may pinagtatakpan. Hindi kaya? Yan po mga kababayan, ang paniniwalaan natin, katulad po ni Kamanong, ang paniniwalaan po, dahil may nilabas na rin pong survey dyan, 100% ang naniniwala na totoo ang lahat ng sinasabi ng mga Marines, ng mga soldiers, ng mga ex-Marines. Totoo. Dahil sila, kompleto po sila ng ebidensya. Pati po ang mga unit, building, condominium, residence, townhouse, pati po ang mga probinsya na bahay nila, mga ancestral house sa probinsya, meron po silang patotoo. Kompleto po ang mga Marines. Hindi po ba? Kaya nga po sila hanggang divert na lang, hanggang computation na lang, hanggang investigasyon na lang. Tingnan at silipin ang kredibilidad at pagkatao ng mga Marines. Pero walang nagtutulak na mga politiko katulad ni Lacson, ni Sotto, na kailangang imbestigahan ang mga hawak na ebidensya ng mga Marines. Ganon din po ang Ombudsman. Hindi po ba? Maraming salamat po sa ating po mga soldiers at mga Marines, at isama po natin sa ating mga panalangin na sila po'y maingatan at hindi po sila magawa ng masama ng mga tao na sakim sa kapangyarihan at gahaman sa pera ng taong bayan.
Maraming salamat po sa inyo po mga dasal mga kababayan. At syempre po, ipagdasal din po natin ang ating buong pamilya at ang pamilya Duterte na maingatan po tayong lahat sa kapahamakan. Ang ating Vice President, ganun din po ang dating Pangulo na madugtungan pa rin po ang kanyang buhay at kalakasan at siya po'y makalabas na sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal mga kababayan. At thank you rin po sa mga gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po. At maraming salamat din po sa mga nagko-comment, like, and share. Maraming salamat po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, kay Eric Hersio ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, kay Jesus Valdepena, Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chudorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Kingston ng Hong Kong, at Bei Chichiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingatan nawa po kayo lalo po sa inyo pong mga paggawa. At God bless po sa ating lahat. God bless po sa inyo. Tiis-tiis lang po muna tayo. Bye-bye.